Magandang araw po mga boss tungao, welcome po sa aking channel. Nakakasimula pa lang, kaya iniimbitahan ko po kaya na sana samahan nyo po ako sa aking kapalaran sa ganitong larangan. Maari po kayong mag-iwan ng isang like, comment at mag-subscribe sa dulo ng ating video, bilang pagsuporta sa akin kung nagustuhan po ninyo ang ating kwento. Kaya na mga boss tungao, simulan na natin ta. Nagsisimula at ating kwento sa isang kagimbal-gimbal na pangyayari kung saan merong isang portal na bigla na lang nagbukas mula sa kawalan. Kung saan hindi mabilang na iba't ibang uri ng halimaw ang nagsilabasan at walang awang pinagpapaslang ang mga walang kalaban-laban na sangkatauhan. Sa kabila ng hindi mabilang na katauhan ang namamatay sa kamay ng mga halimaw, ay ilan lamang ang may kakayahang lumaban. Sila ang mga taong nagising ang kanilang likas na supernatural na kakayahan. At makikita natin ang isang individual na lumilipad at kinokontrol ang hindi mabilang na sandata papunta sa mga halimaw. At ayun na nga, umabot na sa mga halimaw sa baba ang isang malakas na atake, at napapakanta na lang sila sa sakit habang sinasalo ng kanilang mga katawan ang mga umuulan na mga sandata. Ang may kagagawa ng pag-ataking iyon ay walang iba kundi ang tungaw nating bida, si Lee Hyun-wook, isang F-rank na manlalaro at kilala sa tawag na The Great Steel Emperor. At tinagurian na ang huling tagapagligtas ng sangkatauhan. Lumipat ang eksena kung saan may isang tao na parang namimilipit sa sakit at napasabi sa sarili na, tagapagligtas. Muset, sa palagay ko ang aking buhay ay ganap ng nawasak. Ayon naman pala ang taong ito ay walang iba kundi ang tungaw nating bida na bumalik sa nakaraan bilang isang militar. At kasalukuyang nasa gitna ng isang training kung saan nakatukod ang kanilang mga ulo sa matigas nilang helmet pangmilitar habang nakatuwad, at ang kanilang mga kamay ay nasa likuran. Habang tinitiis ang hirap ng kanyang kasalukuyan sitwasyon, ay hindi lubos maisip ng tungaw nating bida na kung bakit nasa ganito siyang kalagayan kung siya naman ang tinaguriang tagapagligtas ng sangkatauhan. Tela hindi pa niya alam at lubos na nauunawaan kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Habang abala ang tungaw nilang commander sa pagpapahirap at pagtatalumpati sa kanila. Pasekreto ring nagmumukbang si Lee Hyun-wook ng ilang mga basyo ng kanyang bala gamit-gamit ang isa niyang daliri na kayang magkontrol ng mga bagay na metal. At ito na nga ang natatanging likas na abilidad ng tungaw nating bida, dahil may makikita tayong system screen na lumitaw sa kanyang harapan pagkatapos niya land-okan ang isang basyo ng bala. Lumalakas si Lee Hyun-wook sa pamamagitan ng pagmumukhang ng mga bagay na gawa sa metal. Ibang klaseng abilidad ang nagising ng tungaw nating bida. Kaya pala siyang tinawag na The Great Steel Emperor sa nakaraan niyang buhay, parang pabrika ng paggawaan ng bakal pala ang sikmura nito. Maya-maya ay kanya nang napagtanto kung ano talaga ang mangyari sa kanya. At napasabi na lang sa kanyang isipan na, sa huli hindi ang mga halimaw ang dahilan sa lubos na pagkalipol ng sangkatauhan. Kundi isang tao din na tulad nila. Bumalik ang eksena sa alaala ni Lee Hyun-wook kung saan makikita natin ang kaunos-lunos niyang kalagayan. Habang nakahandusay sa lupa ang katawan ng ating bida, na halos hindi na makagalaw dahil sa malubhang sinapit nito. Ay may isang tungaw na nakatayo malapit sa nanghihina nitong katawan, na may suot na isang maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang maskara na may mahaba at matulis na ilong. Ay pakutsi niyang sinabihan ng ating bida na, ang huling tagapagligtas ng katauhan, Great Steel Emperor. Ay hindi pala, F-rank Lee Hyun-wook, na ipinapahiwatig kung gaano kawalang kwenta at kawalang kakayahan ng tungaw nating bida. Pasigaw niyang sinabi kay Lee Hyun-wook na kami ang mga dakilang nilalang ang siyang huhusga sa kapalaran ng sangkatauhan. Kahit na nahihirapang gumalaw si Lee Hyun-wook ay nanggagalaiti pa rin siyang sumagot sa tungaw na, mga dakilang nilalang, Isa kang kampa ng demonyo at lakas loob niyang sinabi na kung alam ko lang kung paano magpalakas ng mabilis sa nakalipas na panahon ay mabilis lang kitang tatapusin. Aba, atapang-atao pa rin kahit mukhang lantang gulay na ang tungaw nating bida. Sarkastiko naman siyang sinagot ng tungaw niyang kalaban, huwag ka nang malungkot, kahit alam mo naman iyon. Ang isang walang kwentang tungaw na katulad mo, na isang hamak na F-rank lamang, ay dito pa rin magtatapos ang buhay. At ang ganitong uri ng katapusan ang nababagay sa isang F-rank na katulad mo sabay utos sa alagad nitong may dalang napakalaking parang palakol na patulos ang talem. Wala nang nagawa si Lee Hyun-wook, kundi ang sumigaw na lang ng pangalan ng Somera at nagwasak sa lahat.
Gordon Tracy. Si Gordon Tracy pala na isang tao rin na may taglay ding kakayahan tulad niya. Na sumapi sa kasamaan at ibininta ang sariling kaluluwa at katawan kapalit ang walang kapantay na kapangyarihan. Ito ang namuno sa mga halimaw upang wakasan ang sangkatauhan. Kasalukuyan, tunay na ngang napagtanto ni Lee Hyun-wook ang kanyang kabiguan sa kanyang unang buhay, kaya napangiwi na lang siya ng kanyang bibig at napasabi na ganun lang nagwakas ang aking buhay. Dahil sa pagbalik ni Lee Hyun-wook sa nakaraan ay meron na siyang kaalaman kung paano lumakas agad sa mabilis na paraan. Binati naman siya ng system sa kanyang nadiskubre kung paano paghuhusayin kaagad ang kanyang mga kakayahan. Samantala patuloy pa rin sa pagpapahirap sa kanila ng tungaw nilang commander, at pasigaw niyang sinabi sa lahat na itutuwid ko yung mga baluktot niyong pag-iisip, sabay utos na pag sinabi kong isa, sisigot niyo soldier, at pag sinabi kong dalawa sisigot niyo mindset kung saan ay sinunod naman ito ng lahat kahit na nakakaramdam na sila ng matinding hirap. Subalit kahit hirap na at nanginginig na ang katawan ng ating bida ay patuloy pa rin siyang nag-iisip sa mga nangyari sa kanya. Move on din pag may time. Napasabi siya sa kanyang sarili na dahil bumalik ako sa nakaraan, ang aking mga kakayahan ay bumalik din sa umpisa, at ito ay ayos lang, subalit bakit ako napunta sa pagiging militar? Mukhang hindi maganda ang karanasan ng ating bida sa kanyang unang buhay bilang isang militar at mukhang ayaw na niyang balikan pa ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay natapos na rin ang kanilang paghihirap at nakatayo na sa harap ng isang pasilidad, na parabang ang lugar na ito kung saan sila kakain, dahil puro pagkain na ang pinag-uusapan ng mga tungaw. Habang naghihintay na makapasok ang ating bida ay patuloy pa rin siyang nagsasalita sa sarili na, hindi ko lubos maisip na makakabalik ulit ako sa lugar na ito habang may nakakalokong ekspresyon. Hindi nagtagal ay tinawag na ang grupo ng ating bida ng isang tungaw kung saan mabilis pa sa fast na tumugon ang ating bida. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay sabay bigkas ng kanyang pangalan. Corporal Lee Hyun-wook. Hindi naman masyadong halata na gutom na ang ating bida. Ngunit sa kabila ng kanyang pagka-excited ay hindi pa pala oras ng pagkain ang tawag na iyon kundi sinabihan siya ng isang tungaw na bago sila kumain ay may gagawin pa muna sila na isang gawain. Nagulat naman si Lee Hyun-wook sa sinabi ng tungaw at nagtataka niyang sinabi habang nakalagay ang itinaas niyang kamay sa kanyang ulo na, kakabalik lang namin galing training may gagawin agad, sarkastiko naman siyang sinagot ng arroganteng tungaw na, anong training? Hoy, tall unan. Ibig mong sabihin grupo namin ang gagawa, at galit na lumapit sa ating bida. Sa isip ng ating bida ay mukhang nakalimutan na niya kung sino ang tungaw sa kanyang harapan sabay sabi sa sarili na, ang basura sa militar, o, sanggok. Ito siguro ang madalas mambuli sa ating bida sa una niyang buhay. Tuluyan nang nakalapit ang tungaw at galit niyang sinabi sabay duro sa noo ni Lee Hyun-wook na, ikaw bilang isang F-rank na hindi man lang magawang makapag-level up ay dapat lang gumawa ng maraming trabaho kaysa sa magreklamo. Yan lang ang silbi mo dito. Dahil sa sinabi at ginawa ng tungaw ay galit siyang tinitigan ni Lee Hyun-wook at nag-isip na naman na sa dati kong buhay ay akala ko hindi ako makakapasa sa pagiging F-rank. Gano ba talaga ako katol-unan dati? Dahil sa pagtingin ng ating bida ng masama ay napaawit na lang sa galit ang tungaw at hindi na nakapagpigil sabay sabi na gusto mo na bang mamatay. Nagulat at kinabahan naman ang kasama ni Lee Hyun-wook sa kanyang likuran sa ginagawa ng tungaw dahil bigla na lang ito nagpailaw nga kanyang kamay kasi madilim na daw. Ay, hindi pala ilaw yun. Magic circle pala ang ipinalabas ng tungaw sa kanyang kamay at akmang aatakihin na si Lee Hyun-wook at nagyabang pa na isa akong D-rank. Subalit sa kanyang ginawa ay nakakaloko lang siyang tinignan ni Lee Hyun-wook at sarkastikong sinabi na, okay, gagawin. Kung na ang iyong ipinag-uutos ngunit bigyan mo muna kami ng makakain. Napatigil naman ang tungaw sa kanyang binabalak at nagulat sa tugon ni Lee Hyun-wook na parang hindi siya makapaniwala na gagawin yun ng ating bida. Hindi pa tapos si Lee Hyun-wook kung saan sinabihan niya ang tungaw na tignan mo ang iyong paligid. Dahil sa ginagawa mo sa akin baka iisipin iba na sobra-sobra na ang ginagawa mong pang-aabuso. Nag-aalala lang ako na baka mabalot ka ng hindi magandang usapin, kung gusto mo namang ipakita sa lahat na kung gaano ka kahusay sa hinaharap. Sarkastiko din siyang tinanong ng ating bida na, ikaw yung taong gustong gumawa ng kadakilaan sa huli. Hindi ba, kung saan nagtataka siyang tumugon ng, tama, sabay sabi sa kanyang sarili na hindi ganito ang dapat na mangyayari.
Mayabang naman na sinabi ng ating bida na, dahil ito ang iyong ipinag-uutos ay kakain lang kami ng mabilis at gagawin ang trabaho ng mas mabilis din, kung saan patay mali siya lang na tumugon ang tungaw na, okay. Sige, good work. Habang hindi makatingin ng diretsyo sa ating bida ay sinabihan na niya ang grupo ni Lee Hyun-wook na kung ano pa ang kanilang tinitingin-tingin. Bilis! Umalis na kayo at kumain. Nang maayos na ang lahat ay inutusan na ng ating bida ang kanyang kasama na kumain na sila at hindi pa daw siya nagugutom sabay talikod at umalis. Hindi na sumama sa pagkain ng ating bida sa mga kasamahan nito dahil iba naman ang trip nito sa buhay. Dahil sa ginawa ni Lee Hyun-wook ay labis naman ang pagtataka ng kanyang kasama kung ano ba ang nangyari sa ating bida at parang ibang tao na ito. Hindi lang ang kasamahan ni Lee Hyun-wook ang ginulat niya kundi pati na rin ang tungaw na mapagmataas sa harap niya kanina. Paimpol siyang tumingin na naiinis kay Lee Hyun-wook at napasabi sa sarili na kung ano ba ang nangyari sa ating bida. Ang tungaw na yon ay mukhang nagbago na ng kaunti. Tuluyan nang nakalayo si Lee Hyun-wook mula sa kanyang mga kasamahan at pumunta sa isang maaliwalas at tahimik na lugar upang mapag-isa at magawa ang mga nais niyang gawin nang walang makakaalam. Habang naglalakad ay nanggagalaiti niyang kinagat ang kanyang bibig at pinuri ang kanyang sarili sa kanyang magandang nagawa. Subalit ang kanyang ikinaiinis ay dahil ang kanyang nagawa ay hindi pa rin may kukumpara sa nagawa ng isang tungaw. Ang kanyang tinutukoy ay ang ginawang pagtataksil ni Gordon Tracy sa sariling uri nito at wala man lang siya nagawa dito. Habang naalala ang masaklap na nangyari sa kanyang unang buhay ay nanggagalaiti niyang tinawag si Gordon Tracy na isang anak ng demonyong tungaw. Sinabi niya sa kanyang sarili na, kung mananatili ako dito ng matagal dahil sa nakagawa ako ng gulo na hindi inaasahan ng lahat ay hindi ko kayang mahigitan ang tungaw na Gordon na iyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni ay bigla na lang napukaw ang kanyang pansin sa mensahe na lumabas sa kanyang harapan kung saan ang kanyang system screen ang nagpapahiwatig tapos na ang proseso ng pag-aabsorb ng metal. Isinasaad dito na maari na niyang makontrol ang timbang na mahigit sa 1 gramo na metal at ang kabuo ang bigat na pwede niyang makontrol ay aabot na sa 300 at 9 na gramo. Kahit na mukhang dismayado dahil sabliit ng nadagdag sa kanyang kakayahan ay hindi na lang niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin, sa halip ay masigla niyang inilabas ang isang kumpol ng kutsara sa kanyang kamay sabay bigkas na hindi pa ito ang tamang oras para malaman ng lahat na kaya niya ring mag-level up. Bago pala umalis si Lee Hyun-wook upang mapag-isa ay pasekreto muna itong kumuha ng makakain, subalit sa halip na masarap na pagkain yung papapakan ay ang kawawang kutsara ang napagdiskitahan ng tungaw nating bida. Ayan tuloy ang mga kasamahan nito na nahuling kumain ang nagulat na lang at nagtataka na kung bakit nawala ang lahat ng kutsara sa lagayan nito. Habang nalilito ang iba sa pagkawala ng mga kutsara, ay nag-e-enjoy naman ang ating bida sa pagmumukbang nito. Dahil sa kanyang taglay na busilak na kalooban, pati pusa ay pinakain niya rin ang kanyang nilalantakan, yan tuloy na paluwa na lang ang kawawang pusa, akala niya meatball na yung kinain niya yun pala steel ball. Pagkatapos lantakan ng mga kutsara ay tinignan na niya ang kanyang system screen upang kumustahin ang magiging resulta, kung saan ay agad niya namang nakita na sa kabila ng lahat ng iyon ay 1.25 na gramo lamang ang madadagdag matapos ang proseso. Hindi naman siya nasiyahan sa magiging resulta at naiinis niyang inilabas ang isang punyal at sinabi na ang timbang ng punyal na ito ay 140 na gramo. Kung gusto ko itong lagyan ng karagdagang bigat para sa mas malakas na impact ay, hanggang isa lang ang kaya kong kontrolin. Napakamot na lang siya ng ulo at nadidismaya sa naging resulta. Ang basyo ng bala ay 1 gramo at ang mga kutsara ay 1.25 na gramo lang. Matatagalan ako bago ko makamit ang dati kong lakas bago ako nasawi. Sabay lingon sa isang instruktura sa taas ng bundok na parang may nais siyang gawin sa lugar na iyon. Isip-isip ni Lee Hyun-wook sa lugar na iyon ang nag-iisa niyang pagpipilian upang makamit ang lakas na kanyang ninanais. Dahil sa pagbabalik ni Lee Hyun-wook sa panahong ito ay tanging siya lang ang nakakaalam na mayroong kakaibang mangyayari sa lugar na kanyang tinutukoy, at nang may nanlilisik na tingin at galit na ekspresyon na sinabi sa sarili na meron na lang akong 3 araw upang maghanda, at kailangan kong matalo ang boss ng mga halimaw sa kasalukuyan niyang lakas, na nasa unang antas upang umangat. Wala nang sinayang na paanan ang ating bida at patuloy ito sa pag-e-ensayo upang pahusayin ang kanyang kakayahan at ihanda ang sarili sa nalalapit na laban. Pagkalipas ng 3 araw at dumating na ang araw na pinakahihintay ng ating bida. 3rd Brigade, 1st Battalion,
Station Namsam, 5th Post, ay naruroon na si Lee Hyun-wook nakatayo kasama ng isang tungao. Habang nagbabantay ay hindi maiiwasang mapatingin ng tungaw sa ating bida na may halong pagtataka. Di na nga niyang kayang tiisin ang kuryosidad sa kanyang isipan at tinawag na niya ang ating bida upang sabihin ang laman ng kanyang isipan. Corporal Lee Hyun-wook, tawag na may pag-alang sa mas nakakataas sa kanya, sabay sabi napansin ko na malaki ang iyong pinagbago nitong nakalipas na araw. Habang nakatitig sa oras na parang may inaabangan ay tumugon naman ang ating bida na. Hindi ka ba komportable sa pagbabago kong ito? Dahil sa takot ay mabilis pa sa fast sumagot ang tungaw na, ay. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa aking palagay ang iyong pagbabago may mas nakakabuti. Makikita naman natin na mukhang hindi basta-basta ang ginawang paghahanda ni Lee Hyun-wook sa nakalipas na 3 araw dahil sa mataas na pag-angat ng kanyang kakayahan. Nagulat naman at napaatras naman ang tungaw dahil bigla na lang humarap sa kanya ang ating bida at may seryosong ekspresyon na tinawag ang kanyang pangalan at nagtanong. Park Jong-mo, may tiwala ka ba sa akin? Nag-aalangan naman siyang sumagot na, yes sir, habang may hindi may pintang mukha. Nang may walang ekspresyon na mga mata naman siyang tinignan ng ating bida at nagsabi na. Talaga ba, Park Jong-mo, kung saan kinumpirma naman ito ng tungaw? Dahil okay na ang lahat, nakangiti niyang tinignan si Park Jong-mo sabay kasan ng kanyang baril upang maghanda na sa matinding bakbakan. At ito na nga, ang matagal ng pinaghahandaan ni Lee Hyun-wook kung saan may isang malaking portal na kulay asul ang bumukas malapit sa kanilang lokasyon at tuluyan nang nahuhulog ang mga tungaw na halimaw mula dito. Nang makalapag na sa lupa ang mga pangit na nilalang na ito ay naghahanda na silang umatake habang wala pang nakakaramdam ng kanilang mga presensya. Lingid sa kanilang kaalaman, dahil ito na ang pangalawang pagkakataon ng ating bida sa ganitong pangyayari ay siya lang nakakaalam kung saan eksaktong magbubukas ang portal. Dahil sa katahimikan ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga walang kamalay-malay na mga tungaw na ito ay nagbigay na ng hudyat ang pangit na halimaw na ito upang simulan na ang pag-atake. Subalit ang kanilang kasabikan sa laman ay napalitan ng isang nakakagulat na pangyayari, kung saan hindi nila napansin ang isang punyal na papunta sa kanila. At ayon na nga, boom! Sapol, sigaw pa more. Sa lakas ng pag-atake ay agad namang tumilapon ang pangit na at nagtamo ng matinding pinsala. Dahil sa biglaang pangyayari ay nagulat naman ang ibang pang mga pangit na mga halimaw dahil hindi nila inaasahan na may isang tungaw ang kaagad na nakadiskobre sa kanila at naglakas loob na umatake ng mag-isa, na hindi alintana ang kanilang bilang. Agad naman nilang nilapitan ng mga pangit na halimaw ang kanilang kasama na bumulagta, at mabilis na naghanda at galit na tinignan nga mga pangit na taang ating bida. Hindi naman nakaramdam kahit kaunting takot si Lee Hyun-wook, sapagkat binigyan lang sila ng isang matamis na ngiti at sinabi na hindi ko inaasahan ang ganitong kasiyahan nang makita kayo mga pangit. Hinihintay ko talaga kayo ng buong 3 araw. Pagkatapos naman magyabang ang ating bida ay bigla itong nagulat at parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil ang pangit na halimaw na kanyang inatake na akala niya ay nakalimutan na nitong huminga ay bigla na lang bumangon. Napasabi na lang siya sa sarili habang naghahanda ng kanyang punyal na, hindi pa ako nabigo sa pag-ambush dati. Sa tingin ko ay hindi pa sapat ang aking lakas na pinakawalan dahil ganap na nasa unang antas pa lang ako ngayon. Ito na ang aking ikalawang buhay, kaya hindi na ako dapat mabaigo sa pangalawang pagkakataon. Tuluyan na nga nakatayo ang pangit na halimaw at galit na tumingin kay Lee Hyun-wook, naglalayong maghayganti. Nang walang kaano-ano ay agad na itong gumamit ng turbo at mabilis na umatake patungo sa ating bida nang hindi nag-iisip. Dahil sa taglay na bilis ay mabilis pa sa fast na nakalapit ito sa ating bida at ipinapakita ang kanyang mga ngipin kung ito pa ba ay kompleto pa. Subalit bago pa niya mailunsad ang kanyang pag-atake ay hindi na siya umabot sa kinatatayuan ng ating bida. Boom! Yan tuloy na pala sa walang isip mong kilos, lipad ang ulo kahit wala namang pakpak at bumulagta ang katawan na para namang pulaka na walang buhok sa lupa. Hindi na talaga nagpigil ng lakas ang ating bida sa pagbataking iyon dahil dumiritso pa ang kanyang punyal at bumaon ng husto sa matigas na puno. Sarap talaga ibaon ang bagay na matigas, diri-diretso lang. Dahil natupad na nga ang pangarap ng kanilang pangit na kasama at tuluyan na nitong nakalimutan kung paano huminga ay unti-unti nang naghanda ang mga pangit na tao upang ipaghiganti ang kanilang kasama.
Sa pagkamatay ng halimaw ay kaagad na napansin ni Lee Hyun-wook ang isang makintab na pulang bagay na nalaglag mula sa katawan nito. Kaagad namang napagtanto ng ating bida kung ano ito at agad na ginamit ang kakayahan niyang magkontrol ng kahit anong klase ng metal at walang pag-aalinlangan na sinunggaban ito. Dahil sa ginawa ng ating bida ay agad namang natigilan at nagulat ang mga pangit na mga halimaw na para bang hindi sila makapaniwala na ang isang tungaw ay kayang kumain ng isang pangit na halimaw nilang kauri. Habang nilalasap ang malansang lasa ng kanyang minumukbang ay kaagad niyang napagtanto na ito na nga ang isang bagay na kailangan niya upang lumakas pa ng husto. Ito ang mana steel. Hindi na nga kinaya nga mga pangit mahalimaw ang kanilang nasaksihan dahil parang sila pa ang nandidiri sa ginawa ng ating bida. Sa isip siguro ng mga pangit na halimaw na ay mas halimaw pa kaysa sa kanila ang ating bida. Sa isip-isip naman ni Lee Hyun-wook ay upang maging mas malakas pa sa hinaharap ay kailangan niyang lantokan ang marami pang mga bakal habang nakatingin sa kanyang system screen. At sa nakakalukong ekspresyon ay agad niyang nilingon at tinignan namang masama ang mga nandidiri at gulat na mga halimaw sabay bigkas na. Ibig sabihin, kung lalantakan ko ang lahat ng mga items na makukuha ko simula ngayon ay magiging madali na lang ang aking pamumuhay. Nakaramdam naman ng bahagyang takot at pag-aalinlangan ang mga pangit na halimaw na ito.